Ang tawag natin, true life. Sabi mo nga sa katabi mo, true life. Kasi sa buhay natin, no, parang nabubuhay tayo, parang nakatotohanan, no? At hindi na mga nanaylig natin. Alam niyo po, kaya po itong ito true life. Because the information that you have received this morning, sinare kanina ng ating mga kapatid. Po yun. Ano yung unang session? Father's love. Sa Tagalog, higit na pagmamahal ng Ama. Alam niyo po yung Father's love is extravagant. Sabihin niyo po, extravagant. Alam niyo po yung regalo? At Tinita, pag hihingi ka ng regalo, anong gusto mong regalo? Yung maliit o yung malaki? Pero minsan yung maliit, diamond ang laman no? Pero dito, higit po sa diamond, binigay ng ating yung kanyang buktong pinagkaloob sa atin. Pangalawa, ano po yung session natin pangalawa? The cost of sin. Ang kabayaran ng kasalanan. Ano ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Ano yung na sinabi kanina? Ito po yung pagkahiwalay sa Diyos habang buhay. Alam niyo, pag namatay tayo, wala tayong problema. Pero kung bakit kami labas-pasok, bumabalik, sinishare ang gospel, kasi ayaw namin mapahamak yung ating mga kaluluwa na hindi makarapiling sa ating Diyos. Amen? Pangatlo, ano po yung pangatlo? Sinare kanina ni Brother Alban? The cross. Gaano ba halaga itong cross? Itong cross po dito, ito po ay simbolo. Simbolo, bakit wala si Jesus dito? Hindi nyo ba napansin, itong cross ng mga Kristiyano, wala akong si Jesus dito? Dahil siya nabuhay, wala na po tayo pag-uusapan. Kung bakit kami pabalik-balik, dahil ang sinasamba namin Panginoon, siya ay buhay. Nandoon po siya sa heaven. But this cross is a reminder, may nagbayad sa ating mga kasalanan. Amen? At isang araw, babalik po siya. Itong cross is simbolo the redemption has given to us. Tinubos po tayo. Yung kasalanan mo noon, kasalanan mo ngayon, at kasalanan mo sa darating pa, pinatawad na ng Panginoon. Ngayon, kung alam mo pinatawad ka na ni Lord, ano po yung dapat ang ating gawin? Mabuhay na tayo na may kasiglahan, may kasiyahan. Lord, we are here inside in this prison, but we accept you. Tinatanggap ka namin, Panginoon, at alam namin, ikaw ang dahilan. Kami ay lalaya at magkakaroon kami na tunay at ganap na buhay. Amen? Yun po ang katotohanan. At lastly, imagine niyo po, ang Panginoong Jesus, pag pumupunta sa buhay ng tao, ang una niya nagbabasa kayo ng Bible, kapayapaan. Ano sinasabi? Peace I leave, my peace I give to you. I do not give you as the world gives. Do not let your heart be troubled. May Bible po ba kayo dyan? Wala ko na yung Bible. Tandaan yung verse John 14 verse 27. Pumupunta ako para bigyan kayo ng kapayapaan. Hindi ko kayo binibigyan ng katugtog. Ano po binibigay nitong mundong ito, kapatid? Kasawian, kalungkutan. Amen? Masaya ka ngayon, pero bukas hindi ka na masaya. Ahabulin mo yung saya, pero isang araw malulungkot ka. Pero kung may Panginoon ka, may kapayapaan ka ng Diyos, kahit nandito ka sa loob ng kulungan nito, hindi kasiyahan, pero kagalakan. No? The Lord will supply. The Lord will bless you. The Lord will help you. Tunay po ba yun? Isang araw sasabihin ng judge, hindi ko alam bakit ko pinalaya yan. Amen? Kaya unang magpapalaya sa iyo ang Panginoon. Amen? That's the meaning of true life. And lastly, imagine niyo po, ano po ang pinakamapayapang kapatid na senaryo? Imagine mo, anong kapayapaan, anong pumapasok sa isipan? Po. Nice. Amen. Sino pa po? Kung may picture po ng kapayapaan, ano po ang
Ano po ang ma-imagine niyo po? Diyos. Alam niyo po, nagkaroon ng contest sa buong mundo. Pinapicture kung ano ang klase ng kapayapaan. Alam niyo po, mayroon nagbigay ng picture, isang mapayapang bukid. Isang mapayapang bukid. May mga tanim. At yung pangalawa, pinakita doon, isang nanay, yakap ang kanyang anak. Alam niyo po, hindi po yun ang nanalo. Alam niyo po kung ano yung nanalo? Isang ibon, mayroon siyang, ano ba tawag sa Tagalog ng des? Pugat. May tatlo siyang sisiw at tatlong inakay. At alam niyo kung nasaan po? Andun po sa likod ng waterfalls. Yun po ang naging nanalo. Alam niyo kung tinanong, bakit yun ang nanalo? Kasi kahit na dumadaan siya doon sa lakas ng agos ng waterfalls, yung nanay na agila, mapayapa, hindi natatakot. And that's the picture ng tunay na kapayapaan na meron sa Panginoon. Amen? Kahit nandito tayo sa mundo, the raging oaths, no? Yung lakas pa lang, yung ingay pa lang, Brad, hindi ka na makatulog. Pero may kapayapaan ka sa Panginoon, hindi ka natatakot. Amen? Sabi po ng Isaiah 46 verse 10, this verse, ito sana maiwan po sa inyo. Isaiah 46 verse 10, ang sabi doon, be still and know that I am God. Sa Tagalog po, sa Tagalog ang be still. Manatili ka at alamin mo, ako ay Diyos. Ako ang Diyos ng buhay mo at ang Diyos nitong mundo ito. Amen? Kung siya ang Diyos mo, lalaya ka ba, kapatid? Ngayon pa lang, pinapalaya ka na ni Lord. Palakpakan ko, Panginoon. Amen? And thank you sa lahat ng nandito ngayon. Ngayon, kapatid, kung alam mo, pinalaya ka ng Panginoon, sabi mo sa Galatians 2 verse 20, for I have been crucified with Christ. I no longer live, but Christ lives in me. The life that I live in the flesh, I live by faith to the Son of God who loves me. Sa Tagalog, ako ay pinako na kasama ni Jesus. Kung kasama mo si Jesus ngayon, pwede mo ba iyuko ang ulo mo at itaas mo ang kamay mo at sabayan mo sa isang panalangin. Dahil ito ang tunay na galap na buhay kung ang Panginoon ngayon sa oras ito ay tinatanggap mo. At pati, sabayan mo ako sa panalangin. Father God, maraming salamat sa buhay na binigay mo sa akin. Tunay na ganap, tunay na puno ng grasya. At sa oras nito, ako po ay lumalapit po sa inyo. Sinusuko ko ang aking buhay, O Lord. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon, tagapagligtas. At ngayon po, ikaw na mag-ari sa akin. Naniniwala ako na ika'y namatay, binibing, at nabuhay muli. At nasa iyo ang tunay na ganap ng buhay. Gamitin mo nawa po ang aking buhay sa iyong papurihan, sa iyong kaloob, at sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Maraming salamat. Father God, we thanks and praise to you. We magnify you, Lord. We exalted you, Lord. You're the Lord that who heals, the Lord that will provide, the Lord, our Japa, Rapa, O Lord, that gives us His mighty life, O Lord. At ngayon sa bawat isang tumanggap sa inyo, Lord, may your Holy Spirit fill each one who are here right now. And Lord, may you bless them mightily. At Lord, lahat ng kanilang mga tanong, lahat ng kanilang mga hiling, Panginoon, I will offer it to you, O Lord. And I pray, O Lord, for the sound, Lord, for using them. May you bless their life, may you bless their time, O Lord. At alam ko, Panginoon, that you will return it mightily to them. The favor of you, Lord, be with them. And also to the BGFP, to our good warden, at sa lahat ng bumubo ng BGFP, Panginoon, we lift it up to you. God give wisdom, God give strength, and Lord, may you fill this BGFP Carmona with your mighty presence. We lift it up to you, Lord. We give thanks to you. Only through you, in you, and from you.
in Jesus' mighty name. And all people will say, Amen and Amen. Tayo mula dito kayo. Ulit ka sa dakilang pagmamahal mo. Dahil kaya yung salita ng Yeke, yung salita ng Mori. Ano pero? Masaya, may kasiyahan. At ngayon, yun yung kasiyahan na pag-aaralan natin ngayon. Okay, kahit nandito tayo sa loob, may kasiyahan na matatagpuan. Pwede ba sabihin, ito, gawin natin, pagpigil mo yung sarili mo. Sabihin mo, may pag-asa. Sabihin mo, yung convincing mo ka, may pag-asa. Yan. Ngayon, papigil mo naman yung katabi mo. Sabihin mo, huwag kang mawawala ng pag-asa. Kasi, yan ang pag-asa na kailangan natin na meron natin. I wish maliit na lang ang Diyos na buhay at kailangan dapat patuloy na ito na gawin kung kami pangarap sa aming pag-aaral. Tutupan nyo ang pangarap sa Espiritu. Tutupan nyo. Hindi nyo patuloy na buksan nyo ang pusong isipan at mawawaan ang dakilang pagmamahal na nagmula sa iyo. Purihin ka sa pangalan ng Jesus. Amen. Again, sumampalataya na hindi amatay. Galatians 2:20. Namatay ako kasama ni Kristo sa krus. Ito dapat na yung tayo natin ngayon. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Pinabubuhay ko ang buhay ko ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. At ngayon mga kapatid, dahil dito, makikita natin gaano ang pag-ibig na pinagdaman ng Diyos na nung tayo mga makasalanan pa, ibig na tayo. Roma 5:8. Makikita natin sa pagdalag ng dugo ng ating Diyos na walang bagay. Iniisip ka niya. Alam mo ba? Genesis pala. Genesis 1:26 pala. Ulit na rin na tayo. Iniisip na tayo ng Diyos. At nandun na rin. Alam na ng Diyos na itong tao ko sasablay magkakasala. Pero alam din ng Diyos. Kapatuloy na kapalit ikaw mamahalin. Ang bibigyan ng pag-asa sa pamamagitan. Ang po natin So, yung mga puso po, nakahawak-hawak mo. Sabi po, kung ko po mayroon kayong isulat na isip, ay gusto nyo isuko sa Panginoon. O gusto nyo makawala sa kasalanan nyo. Alam ko po may mga tao kayong naiisip ngayon na gusto nyo patawarin. May mga tao kayong pinagdadasal na patawarin kayo. At hindi sa lahat makaranas yung mga tao na yung pagpapatawad sa Panginoon Jesus. Na makilala din nila ang Panginoon buhay. Ang Panginoon Jesus na nagbuhat, nagbibigay buhay at pag-asa sa buhay. Ngayon, family, yung mga sinulat nyo, bawat isa sa atin dito, na nasa puso nyo na daladala. Nausapin nyo yung Panginoon ngayon. Ito yung oras ng pagsumo. Ito yung oras ng pag-asa, na sumampalataya. At ibigay mo yung lahat ng daladala mo sa Kanya. Dahil hindi mo kaya, kapatid. Ito yung pag-asa na pinadala ng Diyos. Siya mismo na nagkatawang tao na namatay sa cross ng Kalbaryo, na naghanap yung tugo para ibigin ka, para ipakita yung pagpamahal niya sa'yo na walang kapantay. At bigyang pag-asa yung buhay mo na hindi natatapos sa masamang balita, kundi may pag-asa sa Kanya at sa Kanya lamang dahil sa ginawa niya sa cross. Ngayon, family, mga kapatid, kausapin niyo yung Panginoon. Hindi po kami perfecto, Lord. Pero perfecto niyo po kaming minamahal, Panginoon.
Diyos na buhay, dakilang papuri at pagsamba ay sa iyo lamang. Lahat po ng ginagawa namin sa buhay namin ay bunga ng pagmamahal niyo. Ito po ay hindi namin kagustuhan, pero patuloy niyo po kami tinutulungan para na mahalin namin yung ginagawa namin. Dahil ikaw po yung unang nagmahal sa amin, Panginoon. Ikaw po yung nagbigay ng pag-asa. Ikaw po yung source ng buhay, Panginoon. Ikaw po yung nagbibigay ng buhay at pag-asa at panghabang buhay, Panginoon. Na hindi po dito nagtatapos ang buhay namin. Panginoon, patawad sa mga kasalanan namin na nagagawa at patuloy na nagagawa at naiisip. Tulungan niyo po kami, Panginoon, Banal na Espiritu Santo. Pangunahan niyo po at paghaharian niyo po yung buhay namin. Na mabuhay po kami ng ayon sa salita mo at sa inyong kalooban. Dahil ang plano mo ang pinakamabuti sa bawat isa sa amin. Dahil ang iyong mga ginagawa sa buhay namin ay para sa ikabubuti lamang namin. Wala kayong hangad, Panginoon, na ikasasama namin. Panginoon, bigyan niyo po kami ng puso na palaging nagpapakumbaba, na palaging tumatawag sa inyo, na palaging gustong magbago at talimuran yung kasalanan at mabuhay ng ayon sa inyong kalooban. Panginoon, ihanda niyo po kami, Lord, sa mga haharapin namin, pagsubok, mga bagyo sa buhay. Yanin namin to dahil kasama ka namin, Panginoon, saan naman po kami dahil. Dahil po sa ginawa niyo sa krus, nagkaroon po kami ng buhay na walang hanggan. Patuloy namin dadalhin hanggang sa pamatay kami dito sa rundong pakasalanan. Panginoon, salamat, Lord, sa kasiguraduhan na kami ay ligtas. Dahil sumampalataya kami ni Jesus sa pinadalawin. Dahil tumawag kami sa pangalan ni Jesus. Salamat, Panginoon, sa pangalang araw na ito na nangusap ka sa bawat isa sa amin. Sa iyo lamang, Panginoon, ang lahat ng mataas at patuloy, pasasalamat at pagsamba. At ito po ay aming panalangin sa buhay na Diyos, na aming Panginoon at tagapagligtas, Yesu Cristo. Salamat, Panginoon. We give everything to you, Lord. We love you, Lord. In Jesus' mighty name, amen. Maraming salamat po sa participation. Ngayon, na hindi ko na muli, talagang mapupuksan ang lahat ng kilala sa kapatid. Yun ang meaning ng mundo. Okay? So ngayon, nagtutig, mabuhay ulit, dumamot din ang mga tao, nandiyan, ayan na naman. Pagkakasin ni Cristo sa buhay ng tao. So makita po natin, sa session 3 natin, basahin po natin ang krus. No? So ang krus. Makikita po natin